Sabi nga nila, ang pagmamahal na yan, hindi yan basta lang mapupulot kung saan. Ano yan? Puting? Pero alam mo, may pagmamahal na hindi mo napapansin na matagal na palang nasa tabi mo. Pero bulag ka sa mga bagay na ipinapahiwatig sa'yo ng tadhana mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mula sa napakalamig na paligid, masayang masaya ako. Mula sa init ng mga yakap na nararamdaman ko. Isang panaginip na sana hindi na matapos. Kasi may katabi akong magandang babae sa panaginip ko. Napakaganda niya. At nakayakap lang ako sa kanya. At sasamantalahin ko na yung pagkakataon. Panaginip lang naman to. Kaya ito, susubukan kong hawakan yung perlas sa ilalim ng karagatan. Kaya lang, teka, ano to? Bakit ganito? Biglang nagbago yung panaginip ko. Biglang nagpakita yung manghuhula. Tapos, binigyan niya ako ng saging. Kaya ito, agad akong nagising. At pagmulat ko ng mga mata ko, nagulat ako dahil nakayakap ako sa lalaki, tapos hawak ko yung ano niya. At ang nakakatakot, bakit wala kaming suot? Binitiwan ko agad yung hawak ko. Gagi, nakakatakot ang laki. Pero teka, uuwi na ako. Kaya ito, marahan akong tumayo at hinanap ko kaagad yung damit ko. Kaya lang hindi ko makita. Kaya ito, nagtungo ako sa pool. Kasi doon kami nag-inuman kagabi. At ito, pagkarating sa pool, andito yung mga damit ko. Kaya nagbihis ako kaagad. Matapos makapagbihis, gulong-gulo ako sa nangyayari. Naglalakad lang ako sa gubat, papunta sa bodega, para makauwi na ako. Siguradong hinahanap na ako ni Papa. Pero teka, ano bang nangyari kagabi? May ginawa ba siya sa akin? Pero mukha nang mawala. Pero bakit wala kaming suot? Ang sakit tuloy ng ulo ko. Nahihilo pa ako. Pero kailangan ko na makauwi. Kasi siguradong hinahanap na ako ni Papa. Pasuray-suray talaga akong maglakad. Medyo umiikot yung paningin ko eh. Pero eto, nakarating na ako sa bodega. At pagpasok ko, nakita ko na kaagad ang aparador. Binuksan ko yung pintuan ng aparador. At eto, pumasok na ako sa loob. At isinara ko na yung pinto. Ipinikit ko na yung mga mata ko sa loob ng aparador, tapos naupo lang ako. Naihilo kasi talaga ako. At sa paglipas ng mga sandali, parang gusto ko munang manatili dito sa aparador. Ang hirap kumilos eh. Kaya ito, nakatulog talaga ako sa loob ng aparador. At sa paglipas ng mga oras, nagising ako nang may magbukas ng pintuan ng aparador. Si Papa na siguro to. Kaya lang,
Sabi na nga ba't? Andito ka. Ano bang ginagawa mo dyan? Bakit diyan ka natutulog? Para kang bata. Tara na. Bumalik ka na sa bahay. Maghahanda na ako ng pagkain. Tara na. Teka. Nasaan ako? Uy, okay ka lang ba, Eman? Andito ka pa din. Para kang bata eh. Bakit ba nagtatago ka sa aparador? Ha? Bakit? Eman, anong bakit ang sinasabi mo? Tara na nga. Lasing ka pa siguro. Halika nga dito. At ito, hinila na ako ni Donnie palabas ng aparador. At aba, binuhat niya ako na parang isang sako ng palay na inilagay niya sa balikat niya. Ano ba nangyayari? Bakit di ako makauwi? Magagalit na si Papa sa akin. Man, sa silid ko na lang ikaw magpahinga. Pero kumain muna tayo. At saka, bakit ba trip mong magtago sa aparador? Para kang bata. Uuwi na ako, Donnie. Man, lasing ka pa no? Para kang bata eh. Mamaya ka na umuwi kapag di ka nalasing. Kaya lang, wala akong kasama kapag umuwi ka. At ito, hindi na ako sumagot. Kasi sobrang gulo na ng isip ko. Pero teka, may naalala ako. Baka kapag kita yung buwan saka lang ako makakabalik. Susubukan ko na lang ulit. Mamayang hating gabi. At eto nung makauwi na kami sa malaking bahay, dito muna ako nahiga sa sala sa mahabang upuan. Umiikot pa din talaga yung paningin ko. At si Donnie eto, kumuha siya ng pagkain at bumalik na dito sa tabi ko. Pinaupo niya ako tapos eto, aba, gusto pa akong subuan. Man, susubuan na lang kita ha. At baka matapon tong sopas. Baka hindi mo pa kayang kumain ng mag-isa eh. Donnie, kaya ko. Kaya ito, kinuha ko yung kutsara sa kanya. Kaya lang, nanginginig yung kamay ko. Natatapon yung sopas. Oh, tingnan mo, man. Natatapon. Ako na, susubuan na lang kita. Wala na ako nagawa. Parang bata tuloy ako na pinapakain. Tapos si Donnie, yung isinusubo niya sa akin, hinihipan niya muna tapos tinitikman niya kung mainit pa. Tapos, saka isusubo sa akin. Normal pa ba yun? Man, masarap ba tong sopas? Oo, Donnie. Masarap. Pero wag mo naman akong gawing bata. Man, ano ka ba? Dalawa lang tayo dito. Ako lang ang pwedeng mag-alaga sa'yo. At saka, ako naman na may kasalanan kung bakit wasted ka. Pero, huwag kang mag-alala. Mamayang gabi, iinom ulit tayo. Ayoko na, Donnie. Sige, edi wag. Pero, man, pinaligo kita sa banyo kagabi. Naaalala mo ba? Seryoso ba, Donnie? Aba,
Oo naman. Sinabunan ko nga yung mabuti ang itlog mo eh. Ang weird nga kasi, nagagalit yung alaga mo. Pero walang mali siya yun. Inalagaan lang talaga kita para naman makatulog ka ng maayos. Eman, pinagpala ka pala, no? Wika ni Donnie. Sa mga sandaling to, nahihiya na ako. Gusto ko na talagang umuwi. Eman, alam mo, buti na lang at andito ka. Kahit paano masaya ako kasi may nakakausap ako. Tsaka alam mo Eman, gustong gusto ko talaga yung ganito. Yung nag-aalaga ng lasing. Bakit naman Donnie? Eman, mukha ka kasing mabait. Okay. Wika ako. Pero baka huling pag-aalaga na to ni Donnie. Kasi mamayang gabi, pagpatak ng hating gabi, uuwi na ako. Kasi siguradong hinahanap na ako ni Papa.